Ikalawang mga hari, kabanatang 24 hanggang 25. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Ang paghahari ni na Joyakin at Zedekias sa Huda, ang pagbagsak ng Jerusalem at pagwasak sa templo, ang pagkabilanggo ng Huda sa Babylonia at pagpapalaya kay Jehoiakin. Ikalawang mga hari, ka-24 na kabanata. Sa panahon ng paghahari ni Jehoiakim, ang Huda ay sinakop ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia. 3 taon siyang nagpasakop sa Babylonia at pagkatapos ay naghimagsik laban kay Nebukadnezar. At tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, ipinalusob niya ang mga taga-Huda sa mga taga-Babylonia, sa mga taga-Syria, sa mga Moabita at mga Amonita. Niloob ni Yahweh na mapalayas ang mga taga-Huda dahil sa kasamaang ginawa ni Manases at sa pagpatay nito sa napakaraming taong walang kasalanan. Halos bumaha ng dugo sa buong Jerusalem at dahil dito ay hindi siya mapatawad ni Yahweh. Ang lahat ng ginawa ni Jehoiakim ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang siya'y mamatay, ang anak niyang si Jehoiakin ang humalili sa kanya bilang hari. Hindi na muling lumabas ng kanyang bansa ang hari ng Ehipto noon, sapagkat lahat ng sakop niya ay sinakop na ng hari ng Babylonia, mula sa batis ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Mula sa batis ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Ang paghahari ni Jehoiakin sa Huda. Si Jehoiakin ay 18 taong gulang nang maghari sa Jerusalem at ito'y tumagal ng 3 buwan. Ang kanyang ina ay si Nehusta na anak ni Elnatan na taga-Jerusalem. Tulad ng kanyang ama, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Nang panahong iyon, ang Jerusalem ay kinubkob ng mga kawal ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia. Habang ang mga kawal ng Babylonia ay nakapaligid sa lungsod, dumating si Haring Nebukadnezar at sumuko sa kanya si Haring Jehoiakin, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno at lahat ng tauhan sa palasyo. Binihag sila ni Nebukadnezar noong 8 taon ng paghahari nito. Sinamsampan niyang lahat ang kayamanan sa palasyo at sa templo. At tulad ng babala ni Yahweh, sinira ni Nebukadnezar ang mga kagamitang ginto na ipinagawa ni Solomon para sa templo. Dinala niyang bihag ang lahat ng taga-Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat-lahat ay umabot sa 10,000. Wala silang itinira liban sa mga dukha. Tinangay nga ni Nebukadnezar sa Babylonia si Jehoiakin, ang ina nito, mga asawa, mga pinuno, at lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem. Dinala rin niya sa Babylonia ang may 7,000 kawal at ang 1,000 mahuhusay na manggagawa at panday na pawang malalakas ang katawan at angkop maging mga kawal. Si Matanias na tiyuhin ni Jehoiakin ang ipinalit ni Nebukadnezar dito bilang hari ng Huda at pinalitan niya ng Zedekias ang pangalan nito. Ang paghahari ni Zedekias sa Huda. Si Zedekias ay 21 taong gulang nang maging hari ng Huda, at naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 11 taon. Ang ina niya ay si Hamutal na anak ni Jeremias na taga-Libna. Tulad ng masamang halimbawang ni Jehoiakim, ginawa rin ni Zedekias ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Umabot na sa sukdulan ng galit ni Yahweh sa Jerusalem at Huda, kaya ang mga ito'y ipinabihag niya sa mga kaaway. Ikalawang mga hari, ka-25 kabanata, ang pagbagsak ng Jerusalem. Si Zedekias ay naghimagsik laban sa hari ng Babylonia. Ng ika-10 araw ng ika-10 buwan ng ika-9 ng paghahari ni Zedekias, tinipon ni Nebukadnezar ang kanyang buong hukbo. Kinubkob nila ang Jerusalem at nagkampo sa labas ng lungsod. Ito'y tumagal ng hanggang sa ika-11 taon ng paghahari ni Zedekias. Nang ika-9 na araw ng ika-4 na buwan ng taon ding iyon, lubhang tumindi ang taggutom sa loob ng lungsod.
Wala nang makain ang mga tao. Noon ay binutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Nang makita ito ni Haring Zedekias kinagabihan, tumakas siya patungong Araba kasama ang kanyang mga kawal. Doon sila dumaan sa pintuan sa pagitan ng dalawang pader, malapit sa hardin ng palasyo. Ngunit ang lungsod ay napapalibutan ng mga taga-Babilonya. Hinabol sila ng mga ito at inabutan sa kapatagan ng Jericho, at nagkanya-kanyang takas ang kanyang mga kawal. Nabihag si Zedekias at iniharap sa hari ng Babilonya na noon ay nasa lungsod ng Ribla at doon siya hinatulan. Pinatay nila sa harapan ni Zedekias ang mga anak nito. Dinukit ang mga mata ni Zedekias at dinala siya sa Babilonya na nagapos ng tanikala. Ang pagwasak sa templo. Nang ikapitong araw ng ikalimang buwan ng ikalabing-siyam na taon ng paghahari ni Nebukadnezar, pinasok ni Nebuzaradan na pinuno ng mga tanod ni Nebukadnezar ang Jerusalem. Sinunog niya ang templo, ang palasyo, at ang malalaking bahay doon. Ang mga pader ng lungsod ay giniba naman ng mga kawal na kasama ni Nebuzaradan. Dinala niyang bihag ang natitira pang mga tao sa Jerusalem, pati ang mga sumuko sa hari ng Babilonya. Ang iniwan lamang niya roon ay ilang mga dukha upang magbungkal ng lupa at magtrabaho sa mga ubasan. Ang mga haliging tanso, patungang tanso, at ang palangganang tanso na nasa templo ay tinanggal nila, pinagpira-piraso at dinala sa Babilonya. Kinuha rin nila ang mga kagamitan sa templo, ang palayok, pala, lalagyan ng abo, plato, sunugan ng insenso, at ang lahat ng kagamitang tanso. Kinuha rin nila ang gintong lalagyan ng baga at lahat ng kasangkapang ginto at pilak. Ang mga haliging tanso, ang hugasang tanso, at ang patungang nito ay hindi na nila tinimbang sapagkat napakabigat. Ang taas ng isang haligi ay 8 metro at may koronang mahigit na 1.5 metro ang taas. Nababalot ito ng mga palamuting tanso. Hinabi ang iba at ang iba na may kahugis ng prutas na granada. Dinalang bihag ang mga taga-Huda sa Babilonya. Dinala sa Babilonya ang mga taga-Huda, kasama sa mga nabihag ni Nebuzaradan ang pinakapunong paring si Seraya, ang kanang kamay nitong si Zephanias, at ang 3 bantay pinto. Nabihag din niya ang namamahala sa mga mandirigma ng lungsod, ang 5 tagapayo ng hari, ang kalihim ng pinunong kawal, at ang 60 taong nakita niya sa lungsod. Ang mga ito'y dinala niya sa Ribla, sa kinaroroonan ng hari ng Babilonya, at doon ipinapatay ng hari sa lupain ng Hamat. Sa ganitong paraan, dinalang bihag ang sambayan ng Huda mula sa kanilang lupain. Si Gedalias na gobernador ng Huda. Si Gedalias na anak ni Ahikam at apo ni Safan ay hinirang ni Haring Nebukadnezar bilang gobernador ng mga natirang mamamayan ng Huda. Nang mabalitaan ito ng mga pinuno ng hukbo na hindi sumuko, sila at ang kanilang mga tauhan ay lumapit kay Gedalias sa Mispa. Ang mga ito'y sina Ismael na anak ni Netanias, Johanan na anak ni Kareya, Serayas na anak ni Tanhumet na Netofatita, at Hazanias na anak ng Maakateo. Sinabi sa kanila ni Gedalias, "Huwag kayong matakot sa mga taga-Babilonya. Dito na kayo tumira at maglingkod sa hari ng Babilonya, at walang masamang mangyayari sa inyo." Ngunit ng ikapitong buwan, dumating si Ismael na anak ni Netanias at apo ni Elisama mula sa angkan ng hari na may kasamang 10 tao. Pinatay nila si Gedalias, ang mga Hudyo, at ang mga taga-Babilonyang kasama niya sa Mizpa. Pagkatapos silang lahat, mahirap man o mayaman, kasama ang mga pinuno ng mga kawal, ay tumakas patungong Ehipto dahil sa takot sa mga taga-Babilonya. Pinalaya si Jehoiakin sa pagkabilanggo. Nang ika-27 araw ng ika-12 buwan ng ika-37 taon ng pagkabihag kay Haring Jehoiakin ng Huda, pinalaya siya
Ni Haring Evil Merodach ng Babylonia ng taon na ito'y nagsimulang maghari. Mabuti ang pakikitungo ni Evil Merodach kay Jehoiakin at pinarangalan siya nito ng higit sa ibang haring bihag din sa Babylonia. Hinubad ni Jehoiakin ang kasuotan niya bilang isang bihag at hanggang sa siya'y mamatay, araw-araw kasalo siya ng hari sa hapagkainan. Habang siya'y nabubuhay, binigyan siya ng hari ng kanyang araw-araw na pangangailangan.